Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Bisdak Reaction TV. Ngayon bigyan natin ng reaksyon ang tarot card reading ni Madam Virtudes kay Yusek Cabral, PBBM, VP Sara, FPRRD. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-like and subscribe para updated po kayo sa mga bagong video tungkol sa tarot card reading sa ating bansang Pilipinas. Huwag kalimutan magkomento kung matapos mo ang video na ito kung ano sa palagay mo totoo kaya ito ang nakita sa baraha. VP Sara Duterte as President VP Sara Duterte 2026. Mangyayari yan dahil pwersahan na ang labanan. Makinig kayo. Kaya ako nag-o-obserba lang ako dahil talagang super. Ayan, marami man ng mga opportunities na magaganap at marami ng grupo, ng mga leaders ng grupo ang lalabas at makikibaka. Kaya labanan, yan ang mangyayari ngayon. Lalabas na mga grupo by group. No? Maraming liderato sa mga grupo o grupo-grupo ang lalabas ngayong 2026 coming soon. Kaya mapanganib nga lang at hindi maganda ang kalagayan ng lupang ating sinilangan o ang bansang Pilipinas dahil may issue at mayroong mga pagtatraidor sa ating bansa na maaaring ikalungkot o ikagalit pati sa malalaman tungkol sa bansa. Maaari bang makakauwi ba si PRRD? No? Makakauwi si PRRD agad-agad kapag natalo na itong mag-asawang demonyo na kinokontrol ni Satanas. So ayan, kailangan matalo to para makauwi na kagad si former President Duterte. I think naman na lalabas na ang tunay na galit ng mga Pilipino para pabagsakin tong mag-asawang demonyo. At ito ay mag-asawa at ang kumukontrol din sa mag-asawa. At isang malaking demonyo or impacto. So ayan, kayo nang bahala mag-isip kung ano ibig sabihin nito na tatlong person na makademonyo na kailangan matalo or mapabagsak na nakalaban ni former President Duterte o ng pamilya Duterte. Next, unexpected happen, maaaring makauwi si former President Duterte ng hindi nalalaman or sorpresa, no? Anytime, anywhere, at anyway. Di ba? Kaya pray. Heart prayer pa rin tayo mga kabartudes dahil meron tayong mga warrior prayer, no? Or prayer warrior. Marami ang mas pinakikinggan ni God para sa kabutihan ng lahat at ng mamamayang Pilipino ng ating bansa. Nawa ma-save ni God ang ating country or ang ating bansa. And next, yung kay Gabriel, buhay ba si Yusek Cabral? So, tingnan natin kung buhay. Buhay nga ba si Yusek Cabral? Yes, buhay na buhay. Kaya, huwag na kayo maguluhanan. Ha? Parang isang pelikula lang yan. Scripted. Ha? Meron silang director. May double. Ha? Kaya huwag kayong maguluhanan. Direct to the point.
buhay. Si Yusek Cabral. Nakita niya? Buhay na buhay. Pero, ang buhay niya ay mapanganib. Kaya, 50-50 ang kanyang career. Ayan. The next. Sino ba ang namatay sa sinasabing pinagtalunan o tinalunan ni Yusek Cabral? Lalaki or pusong babae. At siya ay nakumbinsi sa pera. Ito yung double ni Yusek Cabral, ha? Ayan. And next card. As in, mixed tong ating tarot card, kung ano yung ilalabas ng tarot card. Magiging presidente na ba si President BP Sara Duterte? Kung magiging presidente na ba? Yes, malapit na. Magugulat kayo sapagkat makikita at nakikitaan siya ng katatagan, kasipagan, at kaayusan o kaseryosohan sa agriculture, sa pamumuhay ng mga tao, at sa puso ng tao, sa isip ng tao. Nakikita yung kanyang magagandang gawa o gawain. Abangan nyo, maaaring mapaaga ang pag-upo ni President BP Sara Duterte, kaya congratulations talaga, and I'm happy and proud kay President BP Sara Duterte. Ayan. Mga nagtatanong kung maupo na, yes. Magkakaroon lang kasi yan ng konting extend, magkakaroon ng konting adjustment, ano? Kasi bago pa mag-decide or mag-desisyon ang President na baguhin ang termino for the long term, ay mapigilan ng taong bayan ang mahabang pagdurusa na sasapitin ng mga Pilipino sa mahabang termino ng admin ngayon. Kaguluhan, patayan, droga, holdapan, nakawan, rapean, molestya, rape, whatever, lahat ng krimen, no? Kailangan mapatigil na. Dahil lahat ng krimen ngayon, pag hindi napatigil, mahabang termino rin yan. Kaya mag-isip-isip kayo mga taong bayan, mga Pilipino, mga mamamayang Pilipino, binibigay ko na sa inyo ang sign. Mag-isip-isip kayo, kung may isip pa kayo, na magbago at baguhin para makaahon ang ating bansang Pilipinas sa susunod o yung susunod na Pangulo. Yan. Nakakatakot at nakakakilabot ang lahat ng mangyayari sa first quarter ng 2026. Kaya malalakas na enerhiya ang papasok naman ng Year of the Horse, Fire Horse ngayon, dahil ang Wood Snake ay maghahanap na ng kanya-kanyang lungga para ma-save yung kanilang mga sarili-sarili kapakanan, no? Kaya walang sasantuhin ang Fire Horse, no? Kaya stricto ang Fire Horse at walang makapipigil sa lakas na gusto niya mangyari. Sobrang init, sobrang hot ang magiging labanan ng mga politics sa 2026. Grabe, andyan na kasi yung mga harassment, threat, at
mga karumal-dumal at madudugo or mga malalalang krimen. Kaya kakainayang yung ginawa ni President Duterte na dati okay na maayos